po, bago tayo dumako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, manalangin po muna tayo. Ang naming Diyos na dakila at makapangyarihan, tanggapin mo po sa umagang ito, Panginoon, ang aming pagkilala sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo rin po, Panginoon, sa umagang ito ang aming pasasalamat sapagkat patuloy mo po kami binibigyan ng buhay at ng kalakasan na amin po kinakailangan, Panginoon, upang magawa po namin ang mga nais mo gawin namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na punong-puno po kami, Panginoon, ng kagalakan sa aming mga puso. Salamat sa iyong presensya, Panginoon, na narito po sa aming kalagitnaan. Na siyang nagiging tagapanguna po namin sa pagtitipon na ito. Tunay nga, O Diyos, na nagkakaroon lamang ng kabuluhan ng pagtitipon na ito sapagkat sinasamahan mo kami, Panginoon. Pero Lord, without your presence in our midst, Panginoon, wala pong kabuluhan ng lahat ng ito, Panginoon. Kaya Lord, welcome po namin lagi, Panginoon, ang iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan. Pangunahan mo po kami, Panginoon, sapagkat hindi po namin kaya ang mga ipinapagawa mo sa aming, Panginoon, sa sarili po namin lakas at karunungan. Salamat po, Panginoon. Pinabalik ko po sa iyo ang pinakauna sa papuri para pagsamba sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. 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 So, welcome po sa ating pong Sunday Worship Celebration. So, maaaring ito na po ang last preaching ko ngayon. Ngayong December. O ngayong year 2024. So, last preaching ko po ngayong year 2024. Dahil after Pluto, last Sunday po ay kay Pastor Perry. So, last Sunday po ay si Pastor Perry po ang naka-assign. Kaya ang after po nito, ang next na preaching ko po ay for year 2025 na. Amen? So, hallelujah! Yes. Patay na lang. Narinig yung parang may bagyo eh. Yan. Amen? So, December 22, halos mahigit isang linggo na lang. Diba? Mahigit isang linggo na lang at matatapos na ang taong 2024. Amen? So, pero nakakatuwa ang Panginoon. Dahil yung mukha na kasama mo ngayon, nung taong 2024, siya pa rin ang mukha na makakasama mo sa susunod na taon. Alam ko, iba na eh. Diba? So, may iba dahil maraming madadagdag. Yan ang goal natin at goal ng Panginoon. Amen. Amen? So, purihin natin ang Panginoon dahil siya ang nagbibigay sa atin na katagumpayan sa bawat ginagawa po natin. Lalo nito po ay naka-align sa kanyang kalooban. Amen? So, mamaya po, celebrate po natin ang ating Christmas party. Diba? So, magpapasko na. 3 days, Pasko na, no? Hallelujah. Sinong excited sa kapaskuhan? Amen. Amen. Dapat excited po tayo sa kapaskuhan kahit na po tayo ay, kumbaga masasabi natin, minsan parang, gipit eh, no? Pero dapat yung kagalakan po sa ating puso, hindi po nawawala yan. Sa tuwing sasapit ng kapaskuhan. Kumbaga, hindi po yung ating sitwasyon na nararanasan ang magdidikta sa kung paano po tayo magiging masaya sa araw ng kapaskuhan. Amen. Tama? Yes. Amen. Amen. Because the reason kung bakit po tayo ay nagdiriwang ng kapaskuhan, hindi po dahil may pera tayo. Hindi po dahil sa kung ano ang meron tayo, kundi sa kung sino ang meron tayo. Tama? Yes. So yun po ang tunay na dahilan kung bakit dapat po tayong magkaroon ng kagalakan sa ating puso sa tuwing sasapit po ang araw ng kapaskuhan. So dito ko po muna gustong simulan ang ating pong pag-aaral. So wala po ito sa slide. No. It's a girl. Polo. Polo. Tignan niyo po, babasahin ko po ang salita ng Diyos sa Book of Luke. Simulan ko siya sa chapter 2, simulan ko siya sa verse 1. Nang panahon iyon, iniutos ni Emperador Augustus na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong senaryo ni Sirenio, ang gobernador ng Syria.
Kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpadala. Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Habang sila ay nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." Amen. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang buhay at makapangyarihang salita. So nakikita po natin, no? Ang sabi, ang Christmas na atin pong ipinagdiriwang, ito po, kumbaga, kaya po tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan dahil ang paniniwala ng lahat ng tao sa mundo, ito po ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. No, hindi lahat ng tao, yung iba ayaw eh. Di ba? Ang paniniwala ng mga Kristiyano, ito ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Di ba? Pero, kung titignan po natin, aaralin po natin mabuti, even the scholars, hindi po nila nabigyan ng talagang linaw ang eksaktong kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. Di ba? So, Christmas is a pagan celebration. Yan po ang katotohanan. Celebration po ito ng mga pagano. Kaya nga lamang, inadapt po ito ng mga Kristiyano para yung mga pagano na hindi po sumasamba sa tunay na Diyos ay ma-outreach o ma-reach out sa pamamagitan po ng mensahe ng Kapaskuhan. Kaya ang pinapangaral po natin sa mensahe ng Kapaskuhan, ito po yung hindi tradisyon. Kasi kung ang pag-celebrate lamang po natin ng Kapaskuhan ay by tradition, sayang po ang ating celebration. Tama? Kasi hindi po yan ang tunay na dahilan ng Kapaskuhan. Na kaya po tayo nakakapag-celebrate ng Kapaskuhan dahil sabi po dito, ang ganda ng sinabi ng anghel sa mga pastor. May dala akong magandang balita para sa inyo. Tama? Ano yung magandang balita na yun? Ang magandang balita na ito ay magdudulot ng kagalakan sa lahat ng tao sapagkat isinilang ngayon ang Kristo na Panginoon ang magiging tagapagligtas. Yun po ang dahilan. Kaya tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan. So bagamat hindi po eksaktong December 25 ang sinasabing kaarawan ng ating Panginoon Kristo, pero ang pagdiriwang po natin ng kaarawan o ng Kapaskuhan ay nakasentro sa ating Panginoon Kristo, wala pong masama sa ating pagdiriwang. In fact, dapat nga ang pagdiriwang ng Kapaskuhan araw-araw eh. Bakit po? Kasi sabi sa Kapaskuhan, may kanta na yung Kapaskuhan, araw ng pagmamahalan. Tuwing Pasko lang ba dapat may pagmamahalan? Di ba? So dapat araw-araw may pagmamahalan. Kaya ang pagdiriwang po ng Kapaskuhan ay hindi lamang tuwing araw ng December 25. Ang katotohanan, dapat araw-araw ipinagdiriwang po natin ang tunay na Kapaskuhan sa ating puso sapagkat ang tunay na essence ng Kapaskuhan ay ang Panginoong Kristo. Na siya ay bumaba dito sa lupa upang iparamdam ang kanyang dakilang pag-ibig para sa bawat isa sa atin. Amen? So ito po ang ating title. The Best Christmas Gift. Sinong excited sa mga regalo? Sa tuwing Pasko? Di ba excited naman talaga tayo? Mamaya nga, meron tayong exchange gift eh. Di ba excited tayo? Pero hindi na pala excited kasi na-wish list natin. Expected na pala, hindi excited. Expected na pala natin kung ano yung matatanggap nating regalo. Di ba, bagamat yung iba minsan, doon sa wish list, napakahirap pong maghanap.
hirap po maghanap. Kaya minsan yung mga nami-wishlist, bagamat malapit naman doon, hindi nga lang yung eksaktong yun. Di ba? Pero malapit naman doon. Diba? So, ako nga ayoko sana magbigay ng wishlist kasi sa akin kahit anong matanggap ko, gusto kong iparamdam doon sa magbibigay na kahit anong matanggap ko, i-appreciate kong mabuti yun. Diba? So kasi alam niyo po, sa pagbibigay at pagtanggap po ng regalo, hindi po mahalaga kung ano yung tinanggap. Ang mahalaga po yung ating pag-response. At ang mahalaga din po kung paano ibinigay sa atin. Diba? Kasi kung kahit napakaganda po ng ating tinanggap, pero doon sa nagbigay, hindi naman talaga maayos sa kanya, wala din. O kahit naman po napakaganda ng ating tinanggap, doon naman sa tumanggap, hindi naman niya gusto yun, wala din po. Kaya ang pinakamaganda po sa araw ng Kapaskuhan o sa ating pong pagbibigayan ng regalo, na a-appreciate po natin anuman po ang ating tinatanggap. Diba? Kasi pag alam po natin ito, ipinigay ito ng may pagmamahal, tatanggapin din po natin ito ng may pagmamahal. Yan po ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Diba? The best Christmas gift. Sa tagal na po natin, marami na po tayong regalong natanggap. Ano po ang pinaka-the best na regalo na titignan natin na natanggap po natin doon sa nagbigay sa atin? Halimbawa, itong relo na to, ito talagang memorable itong relo na to kasi the best na regalo ko na natanggap ko Di ba? Ito yung sinasabing may mga sentimental value. Di ba? Kapag binigay sa atin may sentimental value, papahalagahan natin mabuti. Nasasabihin natin, ito na yung the best na regalo na tinanggap ko. Di ba? Na kahit hindi na natin ginagamit, iniingatan pa rin natin dahil nga para sa atin, the best yung regalo na tinanggap natin na yun. Tama? So maaaring tumanggap na po tayo ng napakaraming regalo at maraming the best na regalo po tayong tinanggap. Pero dito po sa umagang ito, maunawaan po natin ano ba yung best Christmas gift na tinanggap talaga natin. Diba? Ito po ang ating title. Ang ating pong key verse. Maaaring hindi pa po ito alam ng lahat. Di ba? Alam niyo po ba itong verse na ito? Naging 1 tuloy, hindi 16. Diba? Sabi ko dito, John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Hallelujah. Napakagandang talataan sa Biblia. Na kapag binasa po natin, ninamnam nating mabuti, inalam nating mabuti ang lalim ng mensahe na ito, talagang mapapapraise the Lord tayo. Amen? Kasi dito lang sa isang verse na ito, pag naunawaan po natin ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Di ba? Mararamdaman na po agad natin na secured ako sa pag-ibig ng Diyos. Amen? So, titignan po natin, may tatlong karakter dito sa talata na ito. Una, yung God, which is God the Father. For God so loved the world. Kasi God the Father po ang tinutukoy dyan. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. O, hindi naman pwedeng yung anak, ibigay niya yung sarili niyang anak. O, diba? Halimbawa, si Jesus, ibibigay niya yung sarili niya at sasabihin niyang anak niya ang sarili niya. Dito papasok talaga yung Trinity. Makikita natin na ang Trinity, iba ang God the Father, iba ang God the Son. Dito na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. May tatlong karakter na makikita po tayo dito. Una, yung God the Father. Sino siya dito? Sino dito ang God the Father? Siya ang giver. Siya ang nagbigay. Diba? Siya ang nagbigay Ngayon, ano yung isa pa? Yung world. Sino yung world? Lahat ng tao sa mundo. Siya yung pangalawang karakter na makikita natin dito. Di ba? Bagamat, dinalunan muna natin. So, ang pangalawang karakter ay yung world. Sino yung world? Lahat ng tao sa mundo. Siya naman ngayon yung recipient. Siya ang tatanggap. Ano ngayon ang tatanggapin ng mundo? Ito naman ngayon, yung pangatlong karakter. The one and only Son. Si Jesus. The best gift. Ang pinaka-the best na regalo ng Ama
para sa lahat ng tao sa mundo. Ay si Jesus. Amen? Ngayon nakita po natin, no? Yung Christmas, ito po ay season na kung saan, alam na alam natin, ang sinasabi ng marami, Christmas na naman, panahon na naman ng pagbibigayan. Diba? Tama naman eh. Tuwing Christmas, nagbibigayan ng mga aginaldo, diba? Yung mga bata namamasko sa bawat bahay-bahay, may mga nangangaroling, kasi alam nila panahon ng pagbibigayan yon. Diba? Pero sa sandaling maunawaan po natin, ang tunay na diwa ng Kapaskuhan, hindi lamang pala yung Christmas ang panahon ng pagbibigayan. Na araw-araw pala ang panahon ng pagbibigayan. Diba? Araw-araw po panahon ng pagbibigayan. Now, why giving is very important? Bakit kaya napakahalaga ng pagbibigay? Diba? Bakit po napakahalaga ng pagbibigay? Unang-una ito makikita natin, salvation came from giving. Yung kaligtasan kasi natin, dahil yan sa pagbibigay ng Ama sa Langit sa atin. Kasi kung hindi ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak sa atin, malabong-malabo na ang tao magkaroon ng kaligtasan. Amen? Kasi ang ibinigay niya yung daan. Yung tagapagligtas. Hindi yung kaparaanan lang. Kasi ang tao, ang ginagawa ng tao, kaparaanan. Pero ang ibinigay ng Diyos, yung God's way, ito yung mismong tagapagligtas. At walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. That's why giving is very important. Kasi kung walang pagbibigay na ginawa ang Diyos, walang kaligtasan ang tao. Tama? Di ba kaya pag Christmas, bagamat marami tayong nakikita panahon ng pagbibigayan, pero ang tunay na pagbibigay sa atin na nakita natin, na-receive ko na. Na-receive ko na eh. Na-receive na po natin yung ibinigay ng Diyos na walang iba, kundi yung best Christmas gift na walang iba, kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Ngayon ito naman yung panahon para yung tinanggap nating regalo na yun, ibahagi din natin sa iba. Hindi kasi sa atin lang yun eh. Yung tinanggap nating best Christmas gift na yun, dapat maibahagi din po natin sa iba kung paano ibinahagi sa atin ng Diyos yung Christmas gift na ito o yung the best na regalo na ito. Now, ano ba makikita natin? Why giving is very important. Kasi pagka meron tayong ginawang pagbibigay, nagde-demonstrate ito ng pag-ibig. Diba? Kasi nung ibinigay mo ng Diyos ang kanyang anak, sabi dito, for God so loved the world. Nung sinabi kasi ng Diyos na mahal niya sa katauhan, pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng ginawa niyang pagbibigay. Diba? Ibinigay niya yung kinakailangan ng tao. Kaya pag sinabi natin, mahal natin ng isang tao, handa po tayong ibigay kung ano yung kinakailangan niya. Handa tayong ibigay yung pagmamahal, handa tayong ibigay kung ano yung kinakailangan niya, handa tayong ibigay sa kanya si Jesus. Ibahagi sa kanya si Jesus. Kasi alam natin na ito ang kinakailangan ng tao para maligtas. Dahil kung wala si Jesus, walang kaligtasan ng tao. So God's love for us, ito yung ibinigay o dahil sa pag-ibig ng Diyos, dito ipinakita niya ngayon yung pagbibigay na to. Na-demonstrate ng kanyang pagbibigay yung sinasabi niyang pag-ibig niya para sa atin. Amen? Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Pero ito po ang matindi. Hindi naman po talaga lahat tatanggap ng regalo na to. Pero lahat available para tanggapin ang regalo na to. Pero hindi po lahat ay makaka-receive ng regalo na to. Only those who put His face to the greatest gift of God. Yun lamang po. Tayo. Masasabi po natin tayo. Tayo na nagbigay ng pananampalataya doon sa ibinigay na regalo ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Hindi po siya para sa lahat. Hindi po, parang po siya sa lahat pero hindi po siya matatanggap ng lahat. Dahil kung hindi po tatanggapin ng lahat ang regalo na ito. Di ba, halimbawa tayo, may regalo tayo para sa isang tao pero ayaw niyang tanggapin, nireject niya. So, hindi niya mai-enjoy yung regalo na ito. Kumbaga, yung regalo na ito ng Diyos para sa atin, mai-enjoy lamang to ng mga tao na tatanggap nito. Di ba? So, yun po yun, mga kapatid. So, Jesus is the best Christmas gift because in believing in Him,
sa pamamagitan ng pananampalataya, may buhay. Diba? Tatanggap din po tayo ng buhay at hindi yung buhay lamang dito sa mundo. Now, ito po, gift of God to us through Jesus. Ano kaya yung sinasabing the best Christmas gift na regalo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Una, the gift of forgiveness. Diba? Ang kapatawaran po ay regalo ng Diyos sa tao. Amen. Regalo po ng Diyos sa tao ang kapatawaran. Kasi ang tao hindi tatanggap ng kaligtasan without forgiveness. Kung walang kapatawaran ng Diyos sa tao, wala pong kaligtasan ang tao. Kasi ang kaligtasan, pag tinignan po natin ang meaning ng kaligtasan, ang ibig sabihin po niya ay kapatawaran sa kasalanan. Diba? Kasi tayo po ay nagkasala sa Diyos kung kaya kinakailangan ng kapatawaran. Kaya the best Christmas gift of God para sa atin through our Lord Jesus is the gift of forgiveness. Amen? Kasi lahat po tayo nagkasala. Yan po ang una. The gift of forgiveness. Kasi sabi dito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian. Yes. Amen. Kaya lahat kailangan ng lahat ng tao ang kapatawaran na mula sa Diyos. Diba? Walang tao magsasabing, ako hindi ko kailangan ng kapatawaran ng Diyos. No. Lahat po tayo ay nagkasala sa Diyos, kung kaya nangangailangan po tayo ng kapatawaran din mula sa Diyos. At magkakaroon lamang po tayo ng kapatawaran mula sa Diyos sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Diba? Paano tayo makakalaya doon sa pagkakasala na yun at magkaroon ng kapatawaran mula sa Diyos? Sabi dito, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kung hindi ibinigay ng Diyos si Jesus sa atin, walang kapatawaran. Amen? Next, ito pa po. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tignan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Jesus lang kasi may kakayahang alisin ang kasalanan ng lahat ng tao. Diba? Kapatid, kaya ngayon matuwid sa paningin ng Diyos, hindi dahil mabuti ka. Hindi dahil gumagawa tayo ng kabutihan. Kaya tayo ngayon makakatayo sa harapan ng Diyos at masasabi natin na, Lord, pwede mo akong papasukin dyan. Sa presensya mo, pwede mo akong papasukin dyan sa bayan ng langit. Hindi dahil magaling ako. Dahil tinanggap ko ang katwiran mo na walang iba kundi si Kristo. Na siyang naghugas, nag-alis ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang buhay. Amen? Kaya napakaganda po yung ating pong simbang gabi. Ako makaka-attend lang po, I encourage everyone. Kung kayo po ay makaka-attend sa ating pong simbang gabi from 8 p.m. onwards. So napakaganda po ng ating pong mga topic na tinatalakay sa ating pong simbang gabi. Diba? Why Jesus was born. Alam na ba natin kapatid, bakit si Jesus pinanganak? Yes, Pastor, tinuturo niyo eh. Paano naman yung iba, yung hindi nakakarinig? Alam ba nila? Subukan po natin itanong sa maraming tao ngayon na nagse-celebrate din ng Kapaskuhan. Itanong natin sa kanila, bakit kailangan ipanganak ni Jesus? Alam niyo po maraming tao, nakakalungkot, hindi po nila alam ang dahilan. Hindi po nila alam dahilan, bakit nga ba kailangan ipanganak si Jesus? Diba? Kaya mapalad po tayo dahil meron po tayong privilege o pagkakataon na maunawaan po natin ang kadahilanan bakit kailangan talagang ipanganak ang ating Panginoon Jesucristo. Alam lang ng maraming tao, pinanganak si Jesus, pero yung reason, hindi po nila alam. Yun po nakakalungkot. Paano nila tatanggapin si Jesus bilang kanilang tagapagligtas kung hindi nila alam ang dahilan bakit si Jesus ay pinanganak? Tama? Kasi kailangan nilang maunawaan eh. Hindi kasi nila tatanggapin si Jesus kung hindi nila alam ang dahilan. Bakit kailangan bang ipanganak talaga si Jesus? Bakit kailangan ko siyang kilalanin bilang aking Savior? Dahil ang banarinig ko, sinabi lang na kailangan tanggapin mo si Jesus bilang Savior. Eh hindi natin alam
kasalanan, bakit talaga kailangan siyang ipanganak? Ano ang reason? Diba? So kaya mapalad po tayo mga kapatid. Ingatan po natin sa ating mga puso yung mga mensahe na atin pong tinatanggap lalo po sa ating pong simbang gabi. Yung 7 reasons why Jesus had to be born. Diba? Napakaganda po ng mga topic po na yun. So ingatan po natin to mga kapatid. Diba? So nakita po natin dito. Si Jesus lamang po ang may kakayahang mag-alis ng kasalanan ng sangkatauhan. Wala na. Wala nang iba. Diba? Kaya kung magko-confess po tayo ng ating mga kasalanan, huwag sa tao. Sa Diyos. Diba sabi ng Bible yun eh. Maraming tao nagko-confess ng kasalanan, sa tao lang din. Diba? Nagkasala po ako sa ganito, nagkasala po ako sa ganoon. No! Sa Diyos po natin i-confess ang lahat ng ating mga pagkakasala. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng kapatawaran. At pag na-confess po natin sa Diyos ang lahat ng ating mga pagkakasala, maniwala ka, gagaan ang pakiramdam. Diba? So gagaan po ang pakiramdam natin. So without forgiveness, there is no salvation. Now, ito naman po, ano ang kaakibat ng forgiveness sa atin? Ito po ang kaakibat. Yung forgiveness, may kasama sa reconciliation. Tama? Nung nagkaroon ng kapatawaran ang Diyos sa tao, yung Diyos na galit sa tao because of sin, at yung tao na hiwalay sa Diyos because of sin, nagkaroon ngayon ng tinatawag na reconciliation o yung tinatawag na pagkakasundo. Nagkasundo sila ngayon. Di ba sabi sa Corinthians, tayo ay dating mga kaaway ng Diyos, pero sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, itinuring naman tayong kaibigan ng Diyos. Di ba? Nagkaroon po ng reconciliation. Nung pinatawad po tayo ng Diyos, handa ngayon ang Diyos na tayo po ay magkaroon ng pakikipagkasundo sa Kanya. Pangalawa, nakaakibat ng forgiveness. Nagkaroon ng tinatawag na restoration. Ano yung restoration na yun? Yung relasyon natin na nawala because of sin, iyon ang nabalik sa Diyos. Diba kasi nung nilikha ng Diyos ang tao, si Adam at si Eve, napakaganda po ng kanilang relasyon doon sa Garden of Eden. Talagang nakakausap nila ang Diyos. Diba? Tinuturuan sila ng Diyos. Ibig sabihin, napakaganda po ng kanilang relasyon sa isa't isa. Pero dahil pumasok ang kasalanan, yung relasyon na yun nawala. Yan po ang ginawa ng kasalanan. Kaya ngayon, dumating si Jesus para magbigay ng kapatawaran sa lahat ng tao. At yung forgiveness na yun, may kasamang reconciliation at restoration. Ano ang nare-restore? Na-restore po ang relationship. Diba? Kaya tayo, halimbawa tayo, nagkaroon tayo ng isang tao na nakasamaan natin ang loob. Tapos nagkaroon tayo ng patawaran sa isa't isa. Ano ang nare-restore? Di ba umabalik yung magandang relasyon? Yung relasyon natin sa isa't isa bilang magkaibigan, bilang magkapatid. Di ba? Bilang magkapatid sa pananampalataya, nare-restore po lahat na yan. Kasi nagkaroon ng forgiveness na alis. Pag sinabi po kasi forgiveness, lahat ng nasa sa puso natin, sama ng loob na nasa sa puso po natin, handa po tayong i-let go para tanggapin ang ating kapatid o ang ating kaibigan. Yan po ang forgiveness. May kaakibat na reconciliation and restoration of relationship. Ano pa yung na-restore sa atin? Hindi lang po relationship. Ang na-restore din po sa atin nung tayo po ay pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, yung authority. Diba? Nawala po kasi ang authority sa tao. Anong sabi ng Diyos kay Adam? Sabi niya kay Adam, nung nasa Garden of Eden, pamahalaan mo ang lahat ng hayop, lahat ng halaman. Binigyan siya ng dominion or authority sa lahat ng bagay sa mundo. Sa lahat ng hayop. Pero nung nagkasala si Adam, yung authority na yon nalipat kay Satanas. Diba? Kaya nga ngayon, malayang kumikilos si Satanas dito sa mundo eh. Kasi meron pa siyang authority ngayon. Hindi pa kasi siya hinahatulan eh. Hindi pa siya tinatapon, kaya nakakakilos pa po siya. Diba? Pero yung authority po na yon na nawala kay Adam dahil sa kanyang kasalanan, na-restore sa atin nung tayo ay pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Ano
Anong authority na yun? Nung kay Adam, ang authority lamang na ibinigay sa kanya, pamahalaan ang lahat ng hayop at ang lahat ng mga halaman. Yun lamang po. Pero yung na-restore na authority sa atin ngayon, mas matindi. Kasi yung authority natin ngayon sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi sa John chapter 14, anuman ang hingin mo sa pangalan ni Jesus, mangyayari. Mas matinding authority yun. Sabi, anuman ang hingin mo, ideklara mo sa pangalan ni Jesus, mangyayari sa pamamagitan ng pananampalataya. Diba? Dati pamahalaan lamang yung mga hayop. Ngayon, anuman ang ideklara mo, anuman ang hingin mo sa pangalan ni Jesus, mangyayari. Yan ang na-restore na authority sa atin. Sa pamamagitan ng kapatawaran na ibinigay sa atin ng Diyos through our Lord Jesus. Amen? Pangalawa, na regalo, the gift of assurance. Ito, itong assurance na to, hindi ma-enjoy ng maraming tao. Naniniwala sila na kay Jesus may kaligtasan, pero hindi nila ma-enjoy yung assurance of salvation. Bakit? Kasi akala nila pag nakagawa sila ng pagkakamali, nawawala na ang kaligtasan nila. Kaya tayo we believe in the eternal redemption. Tama? Naniniwala po tayo, tumatayo po tayo doon sa doctrine ng eternal redemption na walang hanggang katutusan. O yung paniniwala po ng iba, yung osas. Yung once you save, you always save. Na kapag naligtas ka na, yung kaligtasan niyan hindi na mawawala sa iyo. Amen? Pero ang nakakaunawa lamang po niyan ay yung mga tao na totoo ang naging pananampalataya kay Kristo. Kasi maraming tao sinasabi, pag ligtas ka na ba? Ligtas na ba talaga? Magpasawalang yan kahit makagawa ka na ng mga pagkakamali. Diba? Natural naman ang tao nagkakamali at nagkakasala pa rin tayo dahil sa ating likas na kahinaan. Pero, mga kapatid, uulitin ko po sa inyo, ang pagkakamali po niyo, hindi po ginagawang lisensya o yung eternal redemption po na yan, hindi po ginagawang lisensya ng mga taong tunay na na-born again para magkasala. Kasi ang linaw ng sinabi ni John the Beloved, ang sabi niya, ang mga nagpapatuloy sa pagkakasala kailanman ay hindi nakakita, ni nakakilala man sa ating Panginoong Kristo. Kaya ibig sabihin, dahil nakilala mo talaga ang Panginoong Kristo, kaya kan sabi, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Aalisin nun, ng katotohanan na yun, yung pandaraya sa isipan natin. At yung tinanggap natin na yun, yung light of the world na yun, aalisin ang kaliliman sa ating isipan. Ipapakita kung ano ang katotohanan. At ang katotohanan na yun, nakakagawa tayo ng pagkakasala, yes, because of our weaknesses, o yung dahil sa ating kahinaan bilang tao. Pero hindi naman iaalis niya ang kaligtasan na ibinigay na ng Diyos sa iyo. Di ba? Kasi ang nagtrabaho po sa kaligtasan natin ay walang iba kundi si Kristo. Hindi tayo. Di ba? Ito po, assurance. Ito ang isang verse na pwede magbigay sa atin ng assurance. Sabi dito, Romans chapter 8, verse 1, kaya nga, wala ng kahatulan. Pag sinabing wala ng kahatulan, ibig sabihin declared. Tama? It was declared by the Word of God. Sabi dito, kaya nga wala ng kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Amen. Yan po ay isang declaration ng Word of God para sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Sabi dito, wala ng kahatulang parusa. Yan po ay assurance na sinasabi ng Word of God para sa iyo. Kasi baka mamaya magduda ka pa na ay, ginagawa akong ganito, baka mamaya wala na yung kaligtasan ko. Di ba? Hindi po, hindi na mawawala ang kaligtasan natin dahil si Kristo ang tumarbaho para dyan, hindi ikaw. Hindi po tayo. At ang linaw na sinasabi dito, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Ito pa po, isang assurance. Sabi ni Jesus, si Jesus po ang nagsasalita dito, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Sabi dito, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Binibigyan. Sino binibigyan? Tayo. Tayong mga sumampalataya sa Kanya. At kailanman ay hindi sila mapapahamak. Di ba? Sabi ni Jesus, hindi sila mapapahamak. Yung mga tao na yan, walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Yun ang matinding assurance. Sapagkat ang kaligtasan pala natin,
hindi sa kamay natin. Wala sa kamay natin, wala sa kamay ng kung sino man, kundi nasa kamay ni Jesus. Yan po ang isang masasabi natin great assurance na meron tayo ngayon. Hindi mawawala ang kaligtasan natin dahil hindi tayo ang nag-iingat dito. Ang nag-iingat dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tama? Kasi kung tayo lang talaga ang mag-iingat at may hawak ng kaligtasan natin, araw-araw, mayat-maya, mawawala talaga yan. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Hindi natin kayang ingatan ang kaligtasan natin. Pero, kayang ingatan ni Jesus hanggang sa muli niyang pagbabalik. Amen? Hindi lang si Jesus. Ito pa. Verse 29. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila sa kamay ng aking Ama. Nakita natin? Sa kamay ni Jesus at sa kamay ng aking Ama. Ganyan po kasigurado, ganyan kasecure ang kaligtasan natin. Nasa kamay ni Kristo at nasa kamay ng Diyos. Sabi dito, ako at ang Ama ay isa. Ibig sabihin ni Kristo dito, hindi si Jesus yung God the Father. Ang sabi niya, kung ano ang kalooban ng Ama, yun din ang kalooban ko para sa mga naligtas na ko. Kung ano ang aking pag-iingat sa mga ng Ama, o kung ano pag-iingat ng Ama, yun din ang pag-iingat ko sa mga taong nasa aking kamay. May makakaagaw mo ba ng kaligtasan natin? Diba? Sabi nga sa Romans, kahit ang kalaliman, kahit ang kataasan, kahit ang mga kamatayan, kahit ang takutong, diba? Kahit ang kahirapan, hindi tayo maihihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Diba? Ganyan po kasi secure ang kaligtasan na meron po tayo sa pamamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo. Si Jesus ang nag-iingat po, kaya sigurado po tayo, tiyak na ligtas po tayo at hindi mawawala ang ating kaligtasan. Ang huli po ito. Ba, nagkaroon ng ganito. Yun. Nalataw mo. Pag sa Canva kasi nagtatype, edit lang eh. So ito po ang huli. The gift of adoption. Diba? Tayo po ngayon ay kinupkup ng Diyos para maging anak. Sabi ng mga tao, paniniwala ng maraming tao sa mundo, lahat naman tayo anak ng Diyos. Diba? Pero dapat po natin salansangin yun. Hindi po yan ang katotohanan. Malinaw po ang sinabi ng Bible, hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Pagamat lahat po tayo ay nilikha ng Diyos, pero hindi po lahat anak ng Diyos. Tama? Tignan niyo po. Sabi dito, Ephesians, bago palikhain ng sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Magiging anak lang po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Diba? Tayo po ay pinili ng Diyos. Sabi dito, matindi. Before the foundation of the world, bago palikhain ng sanlibutan, pinili na po tayo ng Diyos. Maraming tagapangarap sinasabi, bias naman ng Diyos nyo. Diba? Ang bias naman ng Diyos nyo. Kasi bago pa palalikhain ng sanlibutan, pinili na niya tao kung sino yung magiging sa kanya. Paano naman yung mga hindi pinili, kawawa naman. Diba? Paano naman yung mga hindi pinili? Halimbawa, isang tao, mapunta siya sa impyerno. Pwede niyang sumbatan ng Diyos. Lord, kaya ako nandito ngayon kasi hindi mo ako pinili, sila lang ang pinili mo eh. Diba? Pero ito po, makita natin. Bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Kaya pala tayo pinili sa pamamagitan dahil pala kay Kristo. Hindi tayo pinili na dahil basta lang nakita ng Diyos ay ito, ang cute-cute ng bata na to, pipiliin ko to, ligtas to. Ay, ito medyo hindi cute. Doon ka. Ay, hindi po ganyan ang Diyos. Di ba? Hindi po ganyan kababaw ang pagpili ng Diyos. Ang sabi dito, pinili po niya tayo sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Diyan niya yung papasok, yung tinatawag na doctrine of foreknowledge.
mo yun. Bago palikhain ng Diyos ang sanlibutan, alam niya na kung sino ang mga mananampalataya kay Kristo. Amen? Sa Diyos walang sorpresa. Ang Diyos hindi na po siya nasusurpresa. In fact, alam na po ng Diyos ang katapusan. Dahil sabi ng Bible, I am the Alpha and I am the Omega. Ako ang pasimula, ako rin ang katapusan. Di ba? Kaya kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, nakapanood na lang ang Diyos dyan. Hindi na siya nasusurpresa sa mga nangyayari sa buhay natin. Tama? Kasi alam na po ng Diyos yan. Kasi kung hindi pa alam ng Diyos ang nangyayari sa wakas, hindi po siya Diyos. Hindi siya all-knowing eh. Naniniwala tayo na ang ating kinikinalang Diyos ay all-knowing God. Alam niya ang lahat. Eh paano yun kung hindi niya alam ang katapusan, kung hindi niya alam kung sino ang mga maliligtas at mapapahamak? Kasi ang katotohanan po, bagamat nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas, pero ang katotohanan, may itatapon talaga sa impyerno. Nakasulat naman kasi sa Revelation eh. Ang sabi nga doon, sindangin ang buhangin sa dagat ang nakita ni John the Beloved na itinapon sa dagatang apoy. Diba? Pero ang gusto po ng Diyos, lahat maligtas. Amen? Nakuha po natin? Pinili po tayo ng Diyos sa pamagitan po ng ating Panginoon Kristo, hindi dahil natuwa lang siya sa atin. Tama? Hindi dahil natuwa lang siya sa atin at hindi siya natuwa doon sa ibang tao. Kasi kung titignan natin, wala naman dapat ikatuwa sa atin ng Diyos eh, kasi sabi ng Bible, makasalanan tayo eh. Di ba? May magsasabi dito ako, pinili ako ng Diyos, kaya ako nandito ngayon kasi nung ako wala pa sa church na ito, ang bait-bait ko talaga. Ako lang ganun. Lahat po tayo, wasak ang buhay natin. Bago po tayo nakakilala sa ating Panginoon Kristo. Kaya lamang naging ayos ang buhay natin dahil ni-restore ng ating Panginoon Kristo. Diba? Kaya lamang po na-restore na naging ayos ang buhay natin dahil ni-restore po ng ating Panginoon Kristo. So ito po sinasabi natin kanina, hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Ito lamang. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, sa ating Panginoon Kristo po yun, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ano natin? Kaya hindi pwede sabihin ng lahat ng tao, lahat naman tayo anak ng Diyos. Dahil klaro ang sinasabi ng Biblia, ang binigyan lamang ng karapatan upang tawaging anak ng Diyos ay ang mga taong sumampalataya kay Kristo. Amen. Diba? So yun po yung gift of adoption. Hindi tayo anak ng Diyos noon. Pero binigyan po tayo ng karapatan upang tawaging mga anak ng Diyos dahil kay Kristo. Ito pa maganda. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagawgawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pa rin po pala tayo naging anak naman ng Diyos, ayon pa rin sa kalooban ng Diyos. Hindi dahil ginusto natin. Paano natin masasabing ayon sa kalooban ng Diyos? Ayon sa kalooban ng Diyos dahil ang kalooban niya ng Diyos, ang Kristo ay bumaba dito sa mundo at ganapin kung ano ang misyon na dapat niyang ganapin. Mamatay sa krus, mabuhay, mamatay sa krus, malibig at muling mabuhay. Para kung sino man ang kumilala sa sakripisyong ito, maging anak ng Diyos. Amen? Hindi kaparaanan ng tao. Kaparaanan ng Diyos kung bakit tayo ngayon ay binigyan ng karapatan upang tawagin mga anak ng Diyos. Amen? So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ang maraming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Tanggapin mo po, Panginoon, sa oras na ito ang buong puso naming pasasalamat sapagkat nahayag muli, Panginoon, ang iyong mensahe sa aming kalagitnaan. Na ang pinakamagandang regalo, Panginoon, ay tinanggap na namin na walang iba kundi ang aming Panginoon Jesucristo. Na siyang nag-alay ng kanyang buhay, nagsakripisyo sa krus, tinanggap ang lahat ng pasakit, Panginoon, upang ang sino mang magtitiwala sa sakripisyo nito, Panginoon, ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Thank you so much, Lord. Thank you so much for the gift of forgiveness, for the gift of assurance, Panginoon. Na kung saan, Lord, bagamat nagkakamali po kami bilang tao dahil sa likas na kahinaan po namin, Panginoon, secured pa rin po ang aming kaligtasan sapagkat ito po ay iniingatan ng iyong mga kamay. And thank you so much, Lord, for the gift of adoption. Bagamat kami, Panginoon,
Noong mga panahon na wala pa kami sa iyo, Panginoon Jesus. Wasak ang aming buhay, Panginoon. Napupuot ka sa amin, O Diyos. Pero salamat dahil inabot mo kami at binigyan ng karapatan upang tawagin mong anak. Salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay nai-enjoy lamang namin ngayon dahil sa aming Panginoon Kristo na siyang nagbigay ng kanyang buhay. Higit sa lahat, dahil sa napakadakilang pag-ibig mo po sa aming Panginoon. Salamat po, Panginoon. Papurihan kang palakpakan ng bawat buhay na narito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.